Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 5, Quarter 2, Lesson 1. Ang ating paksa ngayong linggo ay tungkol sa Akdang Naratibo Tulang Pambata. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Una at ikalawang araw. Nauunawaan ang tekstong naratibo, Tulang Pambata. A. Natutukoy ang mahahalagang detalye. Nagagamit ang mga kasalitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap. A. Panandang konteksto, pagbibigay kahulugan. Ikatlong araw, nagagamit ang mga bahagi ng panalita sa pagpapahayag. A. Pang-uring pamilang, pahalaga. Ika-4 na araw, nakabubuo ng pahayag gamit ang langkapang pangungusap. Ika-5 araw, natutukoy ang mga elemento ng multimedia. Audio, dialogue. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Tulawit, pag-awit sa mga tula. Awitin para sa pamilya. Gamitin ang link na ito upang maging gabay sa pag-awit. Ito ay may pamagat na Ang Aking Pamilya. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Imo pili, ngiti o ngiwi. Gawing gabay ang mga tanong sa ibaba tungkol sa tatalakaying tula bilang aralin. Piliin ang emoticon na ngiti kung nais sagutin ang tanong at kung hindi, ang sagot ay piliin ang ngiwi. Ipaliwanag ang sagot pagkatapos. Una, may nabasa ka na bang tula o naisulat? Maaaring sagot, ngiti. Oo, may nabasa na akong tula at nakasulat na rin ako noon sa aming asignaturang Filipino. Nabasa ko ang tula na tungkol sa kalikasan at gumawa rin ako ng maikling tula tungkol sa aking pamilya. Mahalaga ito kasi natututo akong magpahayag ng aking damdamin gamit ang mga salita na may tugma at sukat. Pangalawa, anong uri ng tula na ang nabasa o naisulat mo? Ibahagi ito. Maaaring sagot, ngiti. Ang tula na nabasa ko ay tinatawag na tulang pangkalikasan dahil ang paksa nito ay tungkol sa pangangalaga sa kalikasan at mga puno. Ang naisulat ko naman ay tulang pasasalamat para sa aking magulang. Halimbawa, sinulat ko ang mga linyang, "Salamat sa inyong pag-aaruga, pagmamahal na walang kapara." Ibinahagi ko ito sa klase at natuwa ang aking guro. Pangatlo, anong paksa ng tula ang nais mong basahin at bakit? Ngiti. Ang paksa ng tula na nais kong basahin ay tungkol sa bayani at kabayanihan. Gusto ko ito kasi natututo ako ng mga kwento tungkol sa ating mga bayani na nag-alay ng buhay para sa bansa. Nakaka-inspire ito at gusto kong malaman ang kanilang sakripisyo para pahalagahan ko ang kalayaan at maging mabuting mamamayan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Hulagot, humanap ng kapareha.
Bago basahin ang tula, basahin ang mga pangungusap na nakatala. Ibigay ang kahulugan sa denotasyon at konotasyon ng bawat salitang nakaguhit. Una, denotasyon. Kailangang matibay ang haligi ng bahay para hindi agad masira. Kahulugan, ang haligi ay poste o pundasyon na sumusuporta sa bahay para ito ay matibay. Konotasyon, ang aking tatay ang haligi ng aming tahanan. Kahulugan, ang tatay ang nagsisilbing matatag na tagapangalaga at taga-suporta ng pamilya. Siya ang nagbibigay ng lakas at proteksyon sa lahat. Pangalawa, denotasyon. Nasira ang ilaw ng aming bahay. Kahulugan, ang ilaw ay gamit na nagbibigay liwanag sa loob ng bahay kapag madilim. Konotasyon, sinanay ang ilaw ng aming tahanan. Kahulugan, ang nanay ang nagbibigay liwanag at gabay sa buong pamilya. Siya ang nag-aalaga at nagpapalakas ng samahan sa bahay. Pangatlo, denotasyon. Nakita mo ba ang mga tala kagabi? Kahulugan, nagsisilbing tala sa buhay ko ang aking mga magulang. Konotasyon, nagsisilbing tala sa buhay ko ang aking mga magulang. Kahulugan, ang mga magulang ko ang nagsisilbing gabay at nagbibigay liwanag sa tuwing ako ay naliligaw o nalulungkot. Pang-apat, denotasyon. Gumising ka na at mataas na ang araw. Kahulugan, ang araw ay nagbibigay liwanag at init tuwing umaga hanggang hapon. Konotasyon, ang mga magulang ko ang nagsilbing araw sa buhay ko. Kahulugan, ang mga magulang ko ang nagbibigay saya, init ng pagmamahal at pag-asa sa aming pamilya. Panglima, denotasyon. Utang ko ang buhay ko sa aking mga magulang. Kahulugan, buhay ay ang pagiging buhay o pag-iral. Buhay ang ibinigay ng mga magulang nang ako ay ipinanganak. Konotasyon, maging matapang ka sa tunggalian sa buhay. Kahulugan, buhay ay nangangahulugang paglalakbay o mga pagsubok na hinaharap araw-araw. Kailangang maging matatag sa mga hamon ng buhay. Kaugnay na paksa bilang isa, ang aking pamilya. Pagproseso ng pag-unawa, family bonding ang aking pamilya. Una, paano mo ilalarawan ang inyong pamilya? Maaaring sagot, ang aming pamilya ay masaya at nagmamahalan. Kami ay nagtutulungan sa mga gawaing bahay at nagkakaintindihan kahit may mga problema. Masaya ako dahil lagi kaming nagkakasama tuwing kumakain, nagdarasal at gumagawa ng mga gawain sa bahay. Pangalawa, sino-sino ang miyembro ng iyong pamilya sa inyong tahanan? Maaaring sagot, ang miyembro ng aming pamilya ay sina nanay, tatay, ako, ang aking kuya, at ang aking bunso na kapatid. Minsan kasama rin namin ang aking lolo at lola kapag bumibisita sila sa bahay. Pagbasa ng tula. Ito ay may pamagat na Ang Aking Pamilya na isinulat ni Maria Fe G. Hicana. Ako'y biniyayaan ng pamilya. Sa hirap at ginhawa, kami magkasama. Kapag nagkamali, ako'y inuunawa. Ano man ang problema, may hatid na tuwa. Si Ama ang haligi ng aming tahanan, at si Ina naman ang ilaw ng tahanan.
Sila'y nagpapakahirap para sa aming pag-unlad. Pagmamahal nila sa amin ay walang katulad. Mga magulang ko ang siyang aking gabay. Sa bawat araw sila ang tala ng aking buhay. Buhay nila'y sa akin inalay, upang sa buhay ako'y magtagumpay. Mga tanong, ano ang naramdaman mo matapos basahin ang tula? Maaring sagot, ako ay natuwa at natouch sa tula. Nakaka-inspire ito dahil ipinakita kung gaano kahalaga ang pamilya sa ating buhay. Na-appreciate ko ang sakripisyo at pagmamahal ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Naisip ko rin na dapat ko silang mahalin at suklian ang kanilang pag-aalaga sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti at pagiging mabait na anak. Napasaya ako ng tula dahil naalala ko kung gaano kami kasaya at kung gaano ako ka-blessed na may buong pamilya na gumagabay at nagmamahal sa akin. A. Tukuyin ang mahalagang detalye batay sa tulang binasa. Isulat ang sagot sa patlang. Number 1. Tungkol saan ang binasang tula? Sagot, ang tula ay tungkol sa pagmamahal at sakripisyo ng pamilya, lalo na ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang pamilya na nagmamahalan at nagtutulungan sa lahat ng oras. Number 2. Ano ang ibig sabihin ng linyang ito? Kapag nagkamali, ako'y inuunawa. Sagot, ang ibig sabihin nito ay kahit nagkakamali ang bata, nauunawaan at pinapatawad siya ng kanyang pamilya. Hindi siya pinapabayaan, bagkus tinutulungan siyang maitama ang mali. Number 3. Ano ang ipinahihiwatig ng ikalawang saknong ng tula? Sagot, ipinahihiwatig ng ikalawang saknong na ang ama ang haligi na nagbibigay lakas at suporta, at ang ina ang ilaw na nagbibigay liwanag at gabay sa pamilya. Ibig sabihin, ang mga magulang ang nagbubuo at nag-aalaga sa kanilang tahanan. Number 4. Ano ang inialay ng mga magulang sa bata? Sagot, inialay ng mga magulang ang kanilang buhay, sakripisyo at pagmamahal para magtagumpay ang kanilang anak. Ginagawa nila ang lahat para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Number 5. Ano ang aral na napulot mo sa binasang tula? Sagot, ang natutunan ko sa tula ay dapat pahalagahan, mahalin, at pasalamatan ang pamilya, lalo na ang ating mga magulang. Dapat natin silang suklian ng kabutihan, paggalang at pagsunod dahil sila ang gumagabay at nagsasakripisyo para sa atin. Ikalawang araw. Paglalapat at pag-uugnay. Family first. Pamilya ang uunahin sa gitna ng problema. A. Acrostic. Bumuo ng 7 miyembro at bumuo ng tula sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng acrostic na pamilya. Narito ang halimbawang sagot. P. Pagmamahalan sa bawat isa. A. Alalay sa oras ng pangangailangan. M. Masayang nagsasama-sama. I. Inspirasyon sa araw-araw. L. Laging nagtutulungan. Y. Yakap ng init at pag-unawa. A.
ating tahanan ng pagmamahal. Pakinggan ang podcast na ito mula sa Spotify. Ito ay ipapakita sa inyo ng inyong guro. Matapos makinig, sagutin ang sumusunod. Number 1. Nakikinig ba kayo ng kwento sa radyo o podcast? Maaring sagot, opo, minsan po akong nakikinig ng kwento sa radyo, lalo na kapag kasama ko si nanay habang nagluluto o naglilinis kami ng bahay. Ngayon ko lang po nasubukan makinig ng podcast at natuwa po ako kasi para rin siyang radyo pero pwede kong ulit-ulitin. Number 2. Ano ang nadama ninyo matapos mapakinggan ang kwento? Maaaring sagot, nalungkot po ako at natouch kasi ipinakita sa kwento kung gaano kahalaga ang pamilya kahit may problema. Naawa ako sa bida pero masaya ako kasi kahit mahirap ang sitwasyon, may pagmamahalan pa rin sa pamilya. Number 3. Makabuluhan pa rin ba para sa inyo ang kwento kahit hindi ninyo ito nakikita dahil naririnig nyo lamang ito? Maaaring sagot, opo, makabuluhan pa rin po kasi habang nakikinig ako, nai-imagine ko sa isip ko ang nangyayari sa kwento. Para rin po akong nanonood ng pelikula sa isip ko. Maganda rin kasi natututo ako ng mga aral sa buhay. Number 4. May mga napansin ba kayong pagkakaiba ng radyo sa podcast? Maaaring sagot, opo, sa radyo po madalas may kasamang balita, tugtog at mga DJ na nagsasalita. Sa podcast po, mas nakatuon sa kwento lang at pwede ko pong pakinggan kahit kailan at ulitin kung gusto ko. Number 5. Kung papipiliin ko kayo sa radyo o podcast, anong pipiliin nyo at bakit? Maaaring sagot, pipiliin ko po ang podcast kasi pwede ko po siyang pakinggan kahit kailan at kahit saan. Mas madali pong ulitin ang mga kwento at mas tahimik na pakinggan kasi walang ibang tunog na sumasabay. B. Spotty Familia. I-record ang ginawang tula sa binuong acrostic ng pamilya sa Spotify sa pamamagitan ng podcast. Kaugnay na paksa bilang 2. A. Pang-uring pamilang pahalaga. Ikatlong araw. Pagproseso ng pag-unawa. Basahin ang nakasulat sa talahanayan. Number 1. 10 piso lamang ang baon na ibinigay sa akin ni inay pagpasok sa paaralan. Number 2. Ang aming bahay ay higit sa 1,000,000 ang presyo. Number 3. Nagpadala ang aking nanay ng 3,000 sa GCash. Number 4. Umabot sa 500 piso ang kita ni Itay kada araw. Number 5. Nagbigay ako ng piso sa pulubi. Ang mga salitang may salungguhit, 10 piso, 1,000,000, 3,000, 500 piso at piso. Sagutin ang sumusunod na tanong. Number 1. Ano ang napansin mo sa mga may salungguhit na salita? Maaring sagot, ang mga may salungguhit na salita ay mga bilang o halaga ng pera tulad ng 10 piso, 1,000,000, 3,000, 500 piso at piso. Lahat sila ay nagsasabi kung magkano o ilan ang bagay na tinutukoy. Number 2. Anong uri ng mga salita ang ginamit sa paglalarawan? Ang sagot, ang mga salitang ginamit ay pang-uring pamilang dahil ito ay nagsasaad kung ilang piraso, ilang halaga o ilang beses ang bagay o pera.
Number 3. Anong uri ng mga pang-uri ang nakasaad sa bawat pangungusap? Maaring sagot, lahat ng pang-uri sa mga pangungusap ay pang-uring pamilang sapagkat ito ay nagbibigay tumpak na bilang o halaga. Number 4. Paano nagkakaiba ang mga ito? Sagot, nagkakaiba ang mga ito sa laki o dami ng bilang na binabanggit. May mababa ang halaga tulad ng piso at may malaki tulad ng 1,000,000. Pareho silang pang-uring pamilyang pero iba-iba ang sinasabing dami o halaga. Number 5. Ano ang kaibahan ng pang-uring pamilang sa ibang pang-uri na iyong natutuhan? Maaaring sagot, ang pang-uring pamilang ay nagsasabi kung ilang piraso, halaga o bilang ang tinutukoy. Samantalang ang ibang pang-uri tulad ng pang-uring panlarawan ay nagsasabi kung ano ang anyo, kulay, hugis o katangian ng bagay. Halimbawa, ang pula, maganda at malaki ay panlarawan, pero ang 3, 10 o 1,000,000 ay pamilang. Pagproseso ng pag-unawa. Tinatawag na pang-uri ang mga salitang naglalarawan. Maaaring ang inilalarawan nito ay katangian ng pangalan o panghalip. Nahahati ang pang-uri sa 2 uri. A. Pang-uring panlarawan. Naglalarawan ng kulay, anyo, hugis at iba pang katangian na may kaugnayan sa paningin, pang-amoy, panlasa, pandinig at pandama. B. Pang-uring pamilang. Naglalarawan ng bilang, dami at halaga. Isa sa mga pandama. Pahalaga. Tumutukoy sa halaga o presyo. Halimbawa, A. Kulang ang trilyon upang tumbasan ang halaga ng pamilya. B. 2,000 lang ang upa namin sa bahay. Mga salitang may salungguhit, trilyon at 2,000. Pinatnubayang pagsasanay. Magtala ng 5 halimbawa ng pang-uring pamilang na pahalaga at gamitin ito sa pangungusap. Narito ang halimbawang sagot. Number 1, 200 piso. Pangungusap, nag-ipon ako ng 200 piso para makabili ng bagong notebook. Number 2, 50 piso. Pangungusap, binigyan ako ni kuya ng 50 piso bilang pamasahe ko papuntang eskwela. Number 3, 100 piso. Pangungusap, nagbigay si Lola ng 100 piso para sa aking proyekto sa paaralan. Number 4, 300 piso. Pangungusap, ang bagong bag na binili ni nanay ay nagkakahalaga ng 300 piso. Number 5, 5 piso. Pangungusap, nagbigay ako ng 5 piso sa batang nagbebenta ng sampagita. Paglalapat at pag-uugnay, Modified Millionaires Game. Hatiin sa 2 pangkat ang klase na bubuo sa 2 pamilya. Maglalaan ng mga larawan ang guro ng bahay, kotse, kondominium, mall, motor, industriya at iba pang ari-arian. Lagyan ito ng presyo ng guro. Hayaang magpasya ang bawat pamilya sa pagbili nito. Kung sino ang may pinakamalaking kita o asset ang tatanghaling panalo. Kaugnay na paksa bilang 3, langkapang pangungusap. Pagproseso ng pag-unawa.
Basahin natin ang mga sumusunod na pangungusap. Number 1. Masaya ang aming pamilya at tahimik kaming nabubuhay. Datapwat, may ilang problemang dumarating. Number 2. Kahit na hindi ako tunay na anak ng aking mga magulang, ay ipinaramdam nila sa akin ang lubos na pagmamahal at inuunawa nila ako sa lahat ng aking kamalian. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Number 1. Ano ang napansin sa mga salitang nakahilig? Sagot, ang mga salitang nakahilig, gaya ng datapwat at kahit na, ay mga pangatnig. Ginagamit ito para pagdugtungin o pag-ugnayin ang dalawang ideya o kaisipan sa pangungusap. Number 2. Anong uri ng sugnay ang mga may guhit? Sagot, ang mga may guhit na bahagi ay sugnay na di makapag-iisa. Hindi ito kumpleto ang diwa kung nag-iisa lamang, kaya kailangan itong ikabit sa sugnay na makapag-iisa upang maging buo ang pangungusap. Number 3. Anong kayarian ito ng pangungusap? Sagot, ang kayarian ng mga pangungusap ay langkapan. Tinatawag itong langkapang pangungusap dahil binubuo ito ng dalawang sugnay. Isang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa. Number 4. Ano-ano ang bumubuo sa langkapang pangungusap? Sagot, ang bumubuo sa langkapang pangungusap ay: una, sugnay na makapag-iisa, may buong diwa at kayang tumayo mag-isa. Pangalawa, sugnay na di makapag-iisa, hindi buo ang diwa kung nag-iisa kaya kailangan ng sugnay na makapag-iisa. Pangatlo ay ang pangatnig, katulad ng datapwat at kahit na nagsisilbing tagapag-ugnay. Number 5. Ano ang kaibahan ng langkapang pangungusap sa iba pang kayarian ng pangungusap? Sagot, ang kaibahan ng langkapang pangungusap sa iba pang kayarian ay mayroon itong sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa, samantalang ang payak ay iisa lang ang kaisipan. Ang tambalan ay may dalawa o higit pang sugnay na makapag-iisa, at ang hugnayan ay may sugnay na di makapag-iisa pero mas simple kaysa langkapan. Pagproseso ng pag-unawa. Ang langkapang pangungusap ay isa sa mga kayarian ng pangungusap. Ito ay binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Ginagamitan din ito ng mga pangatnig. Dalawang sugnay na makapag-iisa plus isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa at paggamit ng pangatnig. Unang dalawang pangungusap plus sumusuporta sa unang dalawang detalye. Ang unang dalawang bahagi ng pangungusap na initiman ay dalawang sugnay na makapag-iisa at ang huling bahagi ng pangungusap ay isang sugnay na di makapag-iisa. Ang pangatnig na ginamit sa pangungusap ay datapwat. Halimbawa, masaya ang aming pamilya at tahimik kaming nabubuhay, datapwat, may ilang problemang dumarating. Pinatnubayang pagsasanay. A. Sumulat ng sariling pangungusap gamit ang mga pangatnig na nakasaad. Number 1, kahit na. Sagot, kahit na umuulan ng malakas ay pumasok pa rin ako sa paaralan. Number 2, datapwat. Sagot, masaya kami sa aming bakasyon. Datapwat, may ilang problemang dumating. Number 3, pero. Sagot,
Nag-aral ako ng mabuti pero mababa pa rin ang aking nakuha sa pagsusulit. Number 4, para sa. Sagot, nag-ipon ako ng pera para sa aking bagong bag na bibilhin. Number 5, kung. Makakapunta kami sa parke kung tatapusin ko agad ang aking takdang aralin. Paglalapat at pag-uugnay, bilugan ang pangatnig na ginamit sa pangungusap at guhitan ang mga sugnay. Number 1, ako ay biniyayaan ng pamilya at sa hirap at ginhawa kami magkasama. Kapag nagkamali ako'y inuunawa. Number 2, si ama ang haligi ng aming tahanan at si ina naman ang ilaw ng tahanan. Kaya sila'y nagpapakahirap sa aming pag-unlad. Number 3, mga magulang ko ang siyang aking gabay at sa bawat araw sila ang tala ng aking buhay upang umunlad ang aking buhay. Number 4, ang mga magulang ko'y handang magpakasakit at ang pagmamahal nila sa amin ay walang katulad, kung kaya ako'y handang sumunod sa kanilang inuutos. Number 5, nararapat na pahalagahan ang mga magulang, gayon din ang pagpapahalaga sa bawat miyembro ng pamilya dahil walang salapi ang kayang ipanumbas sa halaga nito. Sagutin natin. Number 1, ang pangatnig ay kapag. Number 2, ang pangatnig ay kaya. Number 3, ang pangatnig ay upang. Number 4, ang mga pangatnig ay at kung kaya. Number 5, ang pangatnig ay dahil. Pabaong pagkatuto, family feud, pahusayan ng pamilya. A. Triad, bumuo ng 3 miyembro, basahing muli ang tula, ang aking pamilya. Subukang lapatan ito ng himig at i-record sa Spotify. Ilahad ito sa klase, gawing batayan ang rubric. Narito ang pamantayan, nalapatan ng wastong himig ang tula, 5 puntos. Maayos na nailahad ang pag-awit sa tula, 5 puntos. Napagtagumpayan ang pagtatanghal, 5 puntos. Tinanggap ng madla ang itinanghal, 5 puntos. Kabuuang puntos, 20 puntos. B. Batay pa rin sa tekstong binasa, sumulat ng 5 langkapang pangungusap sa kwaderno. Guhitan ang mga pangatnig na ginamit. Narito ang halimbawang sagot. Number 1, ako ay biniyayaan ng pamilya kaya sa hirap at ginhawa kami magkasama. Number 2, si ama ang haligi ng aming tahanan, samantalang si ina naman ang ilaw ng aming tahanan. Number 3, kapag ako ay nagkamali, inuunawa ako ng aking pamilya dahil mahal nila ako ng labis. Number 4, nagpapakahirap ang aking mga magulang para sa aming pag-unlad upang kami ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Number 5, mahal na mahal nila ako, kaya naman handa akong mag-aral ng mabuti para masuklian ang kanilang sakripisyo. Mga pangatnig na ginamit, kaya, samantalang, dahil, upang, at kaya naman. C. Sa kwaderno pa rin,
Maglista ng 5 pang-uring pamilyang napahalaga. Narito ang mga halimbawang sagot. Number 1, 50 piso. Number 2, 200 piso. Number 3, 3,000 piso. Number 4, 1,000,000. Number 5, 10 piso. Pagninilay sa pagkatuto, halaga ng kapwa. Basahing mabuti ang bawat tanong at pagnilayan ang sagot hingil dito. Number 1, bakit mahalaga ang pamilya? Sagot, mahalaga ang pamilya dahil sila ang unang nagbibigay ng pagmamahal, pag-aaruga at pangunawa sa atin. Sila ang gumagabay at sumusuporta sa lahat ng ating pangangailangan. Kapag may problema tayo, sila rin ang unang tumutulong at nagpapalakas ng loob. Number 2, paano mo ilalarawan ang inyong pamilya? Sagot, ang aming pamilya ay masaya, nagmamahalan at nagtutulungan. Kahit minsan ay may hindi pagkakaintindihan, lagi naming inaayos ito ng maayos. Sama-sama kami sa hirap at ginhawa at lagi kaming nagdarasal at nagtutulungan. Number 3, sa iyong paglaki, ano ang nais mong buuing pamilya? Ipaliwanag. Sagot, sa aking paglaki, nais kong bumuo ng isang pamilya na puno ng pagmamahalan, respeto at pagkakaunawaan. Gusto ko na tulad ng pamilya ko ngayon, lagi kaming nagkakaisa at nagtutulungan sa lahat ng problema. Pangarap ko rin na maging mabuting magulang na magtuturo ng tamang asal at magbibigay ng maayos na buhay sa aking magiging anak balang araw. Ika-4 na araw. Pagsusulit. A. Guhitan ang mga pang-uring pamilyang napahalaga sa bawat pangungusap at sumulat ng sariling pangungusap. Number 1. Sa laki ng aming pamilya, kinulang ang dalang 5,000 ng aking ina sa pagbayad ng kinain namin. Pang-uring pamilyang 5,000. Halimbawang pangungusap, nag-ipon si kuya ng 5,000 para sa kanyang matrikula. Number 2, sa halagang 10 piso ay nakabili ako ng pastil. Pang-uring pamilyang 10 piso. Pangungusap, binigyan ako ni tatay ng 10 piso para pambili ng candy. Number 3, 100 na lang ang kulang para mabuo ang ipon ko. Pang-uring pamilyang 100. Pangungusap, nagtago ako ng 100 sa alkansya para sa bagong notebook. Number 4, 20 pa ang kailangan para sa handa. Pang-uring pamilyang 20. Pangungusap, nagdagdag ako ng 20 para mabuo ang pamasahe ko. Number 5, nagkakahalaga ng 3 milyon ang bahay na nais ni tatay. Pang-uring pamilyang 3 milyon. Pangungusap, ang lupang bibilhin nila lola ay 3 milyon ang halaga. B. Lagyan ng emoticon ng ngiti kung tama ang pahayag tungkol sa pamilya at emoticon ng ngiwi kung ito ay hindi naman tumutugon. Number 1. Binubuo lamang ng isang anak ang pamilya. Ang sagot, ngiwi. Number 2. Kung walang anak ang nanay at tatay, hindi ito pamilya. Ang sagot, ngiwi. Number 3. Lolo at lola ang tawag natin sa mga magulang ng ating ama at ina. Ang sagot, ngiti. Number 4.
Nakasulat sa family tree ang mga kasapi ng ating pamilya at ang pinagmulan ng ating lahi. Ang sagot, ngiti. Number 5. Dapat nating ikahiya kung mahirap ang ating pamilya. Ang sagot, ngiwi. Number 6. Itinatago ko ang pagkain kapag may dumating na hindi namin kapamilya. Ang sagot, ngiwi. Number 7. Inaayos ko ang aming mga damit batay sa kung sino ang may-ari nito. Ang sagot, ngiti. Number 8. Tinatapon ko ang mga laruan na binili sa akin ng aking mga magulang dahil hindi na ako naglalaro. Ang sagot, ngiwi. Number 9. Kung may nagkakamali sa aming pamilya ay hinahayaan lamang ito. Ang sagot, ngiwi. Number 10. Hindi lahat ng pamilya ay may nanay at tatay. Ang sagot, ngiti. C. Sumulat ng langkapang pangungusap gamit ang mga pangatnig. Number 1. Pero. Halimbawa, nag-aral ako ng mabuti pero hindi pa rin ako nakakuha ng mataas na marka. Number 2. Kaya. Halimbawa, mahal ko ang aking pamilya kaya ginagawa ko ang lahat para mapasaya sila. Number 3. Dahil. Sagot, nagpapakahirap ang aking mga magulang dahil gusto nilang mabigyan kami ng magandang buhay. Number 4. Subalit. Halimbawa, gusto kong bumili ng laruan, subalit wala akong sapat na pera ngayon. Number 5. Ngunit. Sagot, maaga akong natulog kagabi, ngunit inaantok pa rin ako ngayon sa klase. Pagsusulit, pakinggan ang podcast ng Spotify tungkol sa episode 96, Nag-iisang Pamilya. Ipaliwanag ang kahulugan ng napakinggan sa kwento, gawing gabay ang nasa talahan na yan. Audio, Nag-iisang Pamilya, Pagiging baog at wagas na pag-ibig. Ipaliwanag ito. Subukan nating sagutan. Una, nag-iisang pamilya. Paliwanag, ang kahulugan ng nag-iisang pamilya ay ipinapakita kung gaano kahalaga ang pamilya sa buhay ng tao. Sa kwento, kahit anuman ang problema, iisa lang ang pamilya na masasandalan sa hirap at ginhawa. Ang pamilya ang nagbibigay ng lakas, saya at pag-asa na magpatuloy sa buhay. Pagiging baog. Paliwanag, ang pagiging baog ay ang kawalan ng anak ng mag-asawa kahit gusto nilang magkaroon. Sa kwento, nalungkot ang mag-asawa dahil wala silang anak. Pinapakita nito ang sakripisyo at kalungkutan na nadarama nila. Pero kahit wala silang anak, pinatunayan nilang buo pa rin ang pagmamahalan nila bilang pamilya. Wagas na pag-ibig. Ang wagas na pag-ibig ay ang totoo at tapat na pagmamahal. Ipinakita sa kwento kung paano magmahalan ang mag-asawa kahit may mabigat na pagsubok sa kanila. Hindi sila sumuko at hindi sila nag-iwanan. Ipinakita rito na ang mga totoong pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o anak, kundi sa tunay na pagmamahalan at pag-unawa. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Pakinggan ang awiting ito at gumawa ng maikling dialogo tungkol sa masayang pamilya. Ilahad ito sa klase. Pag-aralan ang tungkol sa kwentong katatakutan para sa susunod na paksa. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.